Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong huwag hayaang madaig kayo ng kasamaan. Gapiin ang kasamaan ng kabutihan. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, mga kabanata 11 at 12. Ang awa ng Diyos sa Israel. Tanong ko pagkatapos, tinanggihan ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Tiyak na hindi. Ako mismo ay isang Israelita, isang inapo ni Abraham, isang miyembro ng tribo ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na siyang una niyang nakilala. Hindi ba ninyo alam kung ano ang sinasabi ng kasulatan sa talata tungkol kay Elias? Kung paano siya umapila sa Diyos laban sa Israel. Panginoon, kanilang pinatay ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga dambana. Ako na lang ang natitira at sinusubukan nila akong patayin. Anong sagot ang ibinigay sa kanya ng Diyos? Nagtira ako para sa aking sarili ng 7,000 na hindi sumamba sa huwad na Diyos na si Baal. Ito ay ang parehong paraan rin ngayon. May natitira pang maliit na bilang ng mga pinili ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. Ang kanyang pagpili ay batay sa kanyang biyaya, hindi sa kung ano ang kanilang ginawa. Sapagkat kung ang pagpili ng Diyos ay batay sa kung ano ang ginagawa ng mga tao, kung gayon ang kanyang biyaya ay hindi magiging tunay na biyaya. Ano ngayon? Hindi nakita ng mga tao ng Israel ang kanilang hinahanap. Ang maliit na grupo lamang na pinili ng Diyos ang nakatagpo nito. Ang iba ay naging bingi sa tawag ng Diyos. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, pinapurol ng Diyos ang kanilang isip at puso. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nakikita o naririnig. At sinabi ni David, naway mahuli sila at makulong sa kanilang mga kapistahan. Naway bumagsak sila, naway maparusahan sila. Naway mabulag ang kanilang mga mata upang hindi sila makakita at gawin silang yumuko sa ilalim ng kanilang mga problema sa lahat ng oras. Tanong ko pagkatapos, nang ang mga Hudyo ay natisod, sila ba ay nahulog sa kanilang kapahamakan? Walang kinalaman. Dahil sila ay nagkasala, ang kaligtasan ay dumating sa mga hentil upang panibughuin ang mga Hudyo sa kanila. Ang kasalanan ng mga Hudyo ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mundo, at ang kanilang espiritual na kahirapan ay nagdala ng masaganang pagpapala sa mga hentil. Kung gayon, gaano kalaki ang mga pagpapala kapag kasama na ang kumpletong bilang ng mga Hudyo? Ang kaligtasan ng mga hentil. Ako ngayon ay nagsasalita sa inyo ng mga hentil. Hanggat ako ay apostol sa mga hentil, ipagmamalaki ko ang aking gawain. Marahil ay maiinggit ko ang mga tao ng sarili kong lahi at sa gayon ay maililigtas ko sila.
Sapagkat noong sila ay tinanggihan, ang sangkatauhan ay nabago mula sa mga kaaway ng Diyos tungo sa kanyang mga kaibigan. Ano kaya ang mangyayari kapag sila ay tinanggap? Ito ay magiging buhay para sa mga patay. Kung ang unang piraso ng tinapay ay ibinigay sa Diyos, kung gayon, ang buong tinapay ay kanya din. At kung ang mga ugat ng isang puno ay inialay sa Diyos, ang mga sanga ay sa kanya rin. Ang ilan sa mga sanga ng nilinang na puno ng olibo ay naputol, at isang sanga ng ligaw na puno ng olibo ay pinagdugtong dito. Kayong mga hintil ay tulad ng ligaw na puno ng olibo, at ngayon ay nakikibahagi kayo sa malakas na espiritual na buhay ng mga Hudyo. Kaya nga, huwag mong hamakin ang mga nabali na parang mga sanga. Paano ka makapagmamalaki? Ikaw ay sanga lamang. Hindi mo sinusuportahan ang mga ugat. Ang mga ugat ang sumusuporta sa iyo. Ngunit sasabihin mo, oo, ngunit ang mga sanga ay pinutol upang bigyan ako ng puwang. Totoo iyon. Naputol sila dahil hindi sila naniwala, habang nananatili ka sa lugar dahil naniniwala ka. Ngunit huwag ipagmalaki ito, sa halip matakot. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga Hudyo na parang natural na mga sanga. Sa tingin mo ba, ililigtas kanya? Dito makikita natin kung gaano kabait at kalubha ang Diyos. Siya ay mahigpit sa mga nahulog, ngunit mabait sa inyo kung magpapatuloy kayo sa kanyang kabaitan. Ngunit kung hindi ninyo gagawin, kayo din ay masisira. At kung iiwan ng mga Hudyo ang kanilang kawalan ng paniniwala, sila ay ibabalik sa kanilang kinaroroonan dahil kayang gawin iyon ng Diyos. Kayong mga hintil ay tulad ng sanga ng ligaw na puno ng olibo na naputol at pagkatapos salungat sa kalikasan ay pinagdugtong sa isang nilinang na puno ng olibo. Ang mga Hudyo ay tulad nitong nilinang na puno, at magiging mas madali para sa Diyos na isamang muli ang mga naputol na sanga na ito sa kanilang sariling puno. Ang awa ng Diyos sa lahat. May isang lihim na katotohanan, mga kapatid, na nais kong malaman ninyo, sapagkat ito ay pumipigil sa inyo sa pag-iisip kung paano kayo. Ito ay na ang katigasan ng ulo ng mga tao ng Israel ay hindi permanente. Ngunit tatagal lamang hanggang sa ang kumpletong bilang ng mga hintil ay dumating sa Diyos. At sa ganito maliligtas ang buong Israel. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, ang tagapagligtas ay magmumula sa Sion at aalisin ang lahat ng kasamaan sa mga inapo ni Jacob. Gagawin ko ang tipang ito sa kanila kapag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan. Dahil tinanggihan nila ang mabuting balita, ang mga Hudyo ay mga kaaway ng Diyos alang-alang sa inyong mga hintil. Ngunit dahil sa pagpili ng Diyos, kaibigan niya sila dahil sa kanilang mga ninuno. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang isip tungkol sa kung sino ang pipiliin at pagpapalain niya. Para sa inyo na mga hintil,
Sinuway ninyo ang Diyos noong nakaraan, ngunit ngayon ay nakatanggap na kayo ng awa ng Diyos dahil ang mga Hudyo ay masuwayin. Sa parehong paraan, dahil sa awa na inyong tinanggap, ang mga Hudyo ngayon ay sumusuway sa Diyos upang makatanggap din sila ngayon ng awa ng Diyos. Sapagkat ginawa ng Diyos ang lahat ng mga tao na mga bilanggo ng pagsuway, upang siya ay magpakita ng awa sa kanilang lahat. Papuri sa Diyos. Kay laki ng kayamanan ng Diyos, gaano kalalim ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makapagpapaliwanag sa kanyang mga desisyon? Sino ang makakaunawa sa kanyang mga paraan? Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagbibigay ng payo sa Kanya? Sino ang nagbigay sa Kanya ng kahit ano, kaya kailangan niya itong bayaran? Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya, at ang lahat ng mga bagay ay umiiral sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Sa Diyos ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Buhay na sakripisyo. Kung gayon, mga kapatid ko, dahil sa dakilang habag ng Diyos sa atin ay nakikiusap ako sa inyo, ihandog ang inyong sarili bilang isang buhay na handog sa Diyos, na nakatuon sa Kanyang paglilingkod at nakalulugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba na dapat ninyong ialay. Huwag ninyong iayon ang inyong mga sarili sa mga pamantayan ng mundong ito. Ngunit, hayaan ng Diyos na baguhin kayo sa loob sa pamamagitan ng ganap na pagbabago ng inyong isip. Pagkatapos ay malalaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya at perpekto. At dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin ay sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag isipin ang inyong mga sarili ng mas mataas kaysa nararapat. Sa halip, maging mahinhin sa inyong pag-iisip at hatulan ang inyong sarili ayon sa halaga ng pananampalataya na ibinigay sa inyo ng Diyos. Marami tayong bahagi sa iisang katawan, at lahat ng mga bahaging ito ay may iba't ibang gampanin. Sa parehong paraan, kahit na marami tayo ay isang katawan na kaisa ni Kristo, at lahat tayo ay pinagsama sa isa't isa, bilang iba't ibang bahagi ng isang katawan. Kaya't dapat nating gamitin ang ating iba't ibang kaloob, alinsunod sa biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kung ang ating kaloob ay magsalita ng mensahe ng Diyos, dapat nating gawin ito ayon sa pananampalataya na mayroon tayo. Kung ito ay maglingkod, dapat tayong maglingkod. Kung ito ay magturo, dapat tayong magturo. Kung ito ay upang hikayatin ng iba, dapat nating gawin ito. Ang sinumang nagbabahagi sa iba ay dapat gawin ito ng bukas palad. Ang sinumang may otoridad ay dapat magtrabaho ng husto. Ang sinumang nagpapakita ng kabaitan sa iba ay dapat na gawin itong masaya.
pag-ibig. Ang pag-ibig ay dapat naganap na tapat. Kapuotan ng masama, panghawakan ng mabuti. Mainit na ibigin ang isa't isa bilang mga kapatid na Kristiyano at maging sabik na magpakita ng paggalang sa isa't isa. Magsumikap at huwag maging tamad. Paglingkuran ng Panginoon ng may pusong puno ng debosyon. Hayaan ang inyong pag-asa na panatilihin kayong masaya. Maging matiyaga sa inyong mga problema at manalangin sa lahat ng oras. Ibahagi ang inyong mga pag-aari sa inyong nangangailangang mga kapwa Kristiyano at buksan ang inyong mga tahanan sa mga estranghero. Hilingin sa Diyos na pagpalain ang mga umuusig sa inyo. Oo, hilingin sa Kanya na pagpalain, hindi upang sumpain. Maging masaya kasama ng mga masaya, umiyak kasama ng mga umiiyak. Magkaroon ng parehong pag-aalala para sa lahat. Huwag ipagmalaki, ngunit tanggapin ang mababang tungkulin. Huwag isipin ang inyong sarili bilang matalino. Kung may nakagawa sa inyo ng mali, huwag ninyo siyang gantihan ng mali. Subukang gawin kung ano ang itinuturing ng lahat na mabuti. Gawin ang lahat ng posible sa inyong bahagi upang mamuhay ng payapa kasama ng lahat. Huwag kailanman maghiganti, aking mga kaibigan. Ngunit sa halip ay hayaan ang galit ng Diyos na gawin ito. Sapagkat ang sabi ng kasulatan, maghihiganti ako, maniningil ako, sabi ng Panginoon. Sa halip, gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, kung ang inyong kaaway ay nagugutom, pakainin mo siya. Kung siya ay nauuhaw, bigyan siya ng inumin. Sapagkat sa paggawa nito ay masusunog mo siya sa kahihiyan. Huwag hayaang kayo ay madaig ng kasamaan. Sa halip, gapiin ang kasamaan ng kabutihan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.